Parang iba yata. Parang iba? Ow! Kung anong lamig dito ng klima, gano'n naman kainit ang pagtanggap nila sa mga turista. Ipinaghahanda ng pangmalakasan nilang mga pagkain. At pinararanas ang nakagisnan nilang kultura. Na para bang parte ka ng kanilang pamilya. Bibisita tayo sa probinsyang napanatili ang mayamang kultura at tradisyon magpahanggang ngayon. Be my guest sa Benguet. Dito sa Benguet, normal daw ang mag-sharon o magbalot ng pagkain. Nakakain ka na ng libre, may take-out ka pa. Aba, saan ka pa? Katunayan, kapag nakarinig daw ng iyak ng baboy, hudyat ito na may libreng papiging. Pero bago tayo makisalo, may mga seremonyas muna na kailangan gawin ang mga bisitang gaya natin. Parte ng seremonyas ang pag-aalay ng dasal. At sayaw. Aba, kung sayawan din lang naman, pahuhuli ba tayo riyan? Pati ang isa sa pinakamatandang igorot sa lugar, ang 91 years old na si Nanay Teodora, kasali sa selebrasyon. Datuk, we call that in our dialect, datuk. So they just don't pray for the people. They are asking the Lord to bless them with the successful blessings. If they go to business, then their business will be blessed. If they have animals, then their animals will grow. Pagkatapos ng sayawan, may pinaiikot na rice wine para inumin ng lahat. That's the rice wine. Rice wine, which makes people dance more. Yeah. Natapos na ang mga seremonyas. Papunta na tayo sa exciting part, ang pagsasaluhan ngayong araw. Ang karne ng baboy na kung tawagin nila, watwat. Yung pagwawat-wat po ay marami yung dahilan, may kaganapan na parang yung Thanksgiving. May nangyaring patay or may nangyaring kasalan or yung pag-aalay sa mga ninuno. Para makumpleto ang ritual ng pasasalamat, kinakailangan paiwikin o paiyakin ang baboy. Ang idea po kasi ng mitolohiya ng Igorot, para matawag natin ang mga mga yumao at yung mga iba pa na mga espiritu, yun yung papaiyakin natin yung baboy. So yung pag-iiwik po, yung pagpapatay, sacred po yan. Kasi yun po ang ginagawa ng mga ninuno namin po. Pero hindi basta-bastang baboy ang ginagamit dito. Dapat daw yung native. Itim po na baboy ang ginagamit sapagkat nung unang kapanahunan, ang alaga po ng mga ninuno natin ay mga itim na baboy. Kaya sa ngayon, tinutuloy pa rin natin pag-aalaga ng mga itim na baboy at yun po yung mga ginagamit para sa mga seremonyas natin. Matapos paiyakin at katayin ng baboy, tinitingnan ng mambunong o ang namumuno sa ritual ang atay ng baboy. Dapat kasi maganda ang atay ng baboy para ituloy ang pagluluto nito. At dahil pasado sa quality check, tuloy ang salo-salo. Ikaw ang mamili, tikman mo. Okay po. Ano po yung... Yung gusto mong tikman dyan. Ano po yung sinasuggest nyo? Kung gusto mong ganun ka, o sige, tapos ko. Sige. Kaya puro tiyawan naman. Sige. Okay na. Ayatin ko. Ikaw na ngayon ang taga-wat-wat. Kamuti. Ang watwat, hilaw man o luto, ipinamamahagi sa mga kapitbahay at sa lahat ng dumalo sa selebrasyon. Ang kultura ng Igorot ay tungkol sa pagsasalo-salo, pagtutulungan. Noong unang panahon kasi, mahirap ang karne. Mga ngaso ka, minsan lang sa isang taon, makakahuli ka ng mga baboy ramo. Kaya kapag nagkakaroon sila ng mga seremonyas, hinahati-hati ang mga baboy para lahat nakakatikim. At kung hindi naman nakarating sa handaan, no problem. Dahil hindi lang mga present sa selebrasyon ang makakatikim ng watwat. Pati na rin ang mga pamilya nila na naiwan sa bahay.
Pinababaunan din kasi ng pang-take out ang mga dumalo. So ito na talaga yung tinatawag nilang what-what. What? And apparently, yung karne ay, most of it actually are half-cooked. Para kapag hindi nyo naubos dito sa gathering na to, pwede nyo iuwi sa bahay nyo at you can share it with your family members. In terms of serving size, this celebration medyo madaming. So mukhang marami rin mauuwing leftovers sa kanilang mga bahay. At kung hindi pa rin mauubos ang karneng galing sa watwat, pwede rin daw yang gawing kiniing at itag o yung smoked meat na ginagawa ng mga igorot para mas tumagal ang mga karne. Sa palengke na kung tawagin ay kissing cloud, kung saan para bang humahalik ang dalawang ulap sa isa't isa. Makabibili rin ng kiniing at itag. Halos 25 years nang nagbibenta dito si Nanay Evelyn. Sir, ito pong product namin dito sa Benguet, sa Cordillera, na... Magkano po ulitin, ma'am? 350 po isang ganito, sir. Ano nga pala yung difference yan? So yung... Pinausukan ito, sir. pinausukan, tapos... Ito may asin. Ito yung may asin. Bukod sa karne, marami rin siyempreng gulay sa Benguet, kaya hindi maubusan ng pang chop suey! Uy! Ang isang chop suey set, 100 pesos lang. Kompletos regados na. Baka itong style na to very curious ako kung paano nyo ginagawa. Pwede ba ako turuan? Pwede ka namin turuan, sir, sa loob. Ito yung plastic. Pwede po bang umupo? Opo po, Ay, sir. opo. Tapos, hawakan po nyo to. Meron din po ba kayong upo? Ano po? Ay, ito na lang, sir. So kailangan may papel Ito para... repolyo. Ayan, repolyo muna. Repolyo muna. Repolyo. Bakit po repolyo muna? Para makapasok yung kwan, kasi medyo mahirap pag ito. Mahirap pag hindi... Yes, sir. Lalo kung pag malaki. So kailangan yung... Repolyo Yan, muna. pasok mo muna Tapos, ito yan. Tapos dito sa katabi po. Yan. Hirap din. Kasi subukan mong maglagay ng walang kwan, Wala, mahirap. magkikiskisan mo sila, no? Pag subukan mo mahirap. Medyo kwan. Oo, medyo kailangan ng ano. Itay mo dito, sir. Medyo Kaya Kaya naglalagay na kayo ng Nalagyan ng papel. Ayan. Sige, pag ganito kasi, sir. Ayan, pag ganyan. Ganyan. Iba yata, sir. Oh, Parang iba yata. parang iba. Tignan mo, hindi mo siya matigas. Parang nagaganon siya. Dapat kailangan matigas mo siya. Matigas siya. May stiff neck. Yes. Dapat nakatayo ng maayos. Na parang practice lang naman yan, sir. Parang Hindi perfect. Mukhang hindi ako papasang assistant ni Nanay Evelyn sa una kong gawa. Isa pa nga. Yan. Perfect na, sir. Hindi na siya matutumba. No, ayan. Di ba, sir? Ede, Yun na. ayos na. Ayos na, sir. Perfect ang ginawa mo, sir. Thank you. Kung nakayanan ko ang paggawa ng chop suey set, kakayanin ko rin kaya itong susunod na pagsubok? Mukhang mapapalaban ako dito, ha? Kinakabahan ako. Sabi ko parang, may iba kang dalang mga sandata. Ano ba yan? Ito mga to is, ito para sa axe throwing natin. Drawing. Oo. Tapos ito naman para sa knife throwing events natin. Alright. Bakit ba may knife throwing pati axe throwing dito sa side ng lugar nyo? Ito ang ginagawa natin para unti-unting mahikayat ulit yung mga kabataan. Ginagawa natin parang konting laro na lang para hindi masyadong seryoso naman. Dito sa Avong Nen Romi, na isang camping and adventure park, binubuhay nila ang pusong mandirigma ng mga igorot. Dahil palaban tayo at mandirigma at heart, tuturuan tayo ni Kuya Rafael, isang igorot at may-ari ng lugar, ng tamang pag-asita. Mala warrior! Depending pa rin sa distance mo, mag-iiba hawak. Iiba hawak. So, at times, babalik ta rin mo hawak kasi if you do it this way na nakaharap ito, ang babaon will be yung handle. To change ng konti yung directions niya or para kung ano yung bumaon, gagamitin natin is pabaliktad. Pabaliktad. Para ito. Dito tayo babato. Pwede rin, dito. Hindi. Okay. Etong importante pagdating sa knife at tapos axe. Imagine mo yung para may hinahawak kang tali. Okay. Hihilain mo lang. Hihilain mo. Yes, and then you release it. And let go.
Yes. Hindi siya yung... So dito, let go. Huwag naman sa likod. Kawawa yung cameraman natin. Sorry. Kinakabahan ako. Baka sa iba ko may iba to. Focus muna tayo, guys. Focus! Ayun, ang nangyari ulit. Nag-flip ulit yung... Problema ko sa basketball. Oo. Masyado. Papayag ba naman akong hindi ko to magagawa? Siyempre, laban! Ayun! You're getting the hang of it. Okay. Ang susunod naman na kailangan matutunan, ang pagkakadang-kadang. Ang expert daw dyan, si John Ray, na 4 na taong gulang pa lang, praktisado na rito. Kasi kahit saan lugar po sa Benguet is marunong pong magkadang-kadang. So, teka. Kala ko, ginawa to para kapag meron kang pupuntahan, tapos gusto mong tumambay, ganyan ka lang. Pero paano ba nagsimula mga kadang-kadang? Or sa lingwahe nyo ay kasyang? Kamasyang. Kamasyang. Oh. Kasi sa amin dati, di ba wala pong cellphone, mga ganun. Walang laruan yung mga bata. Ito talaga yung parang banding ng mga tropa pits ng mga bata po. Mulat sa pool, ito na talaga yon. Yes po. Ah, okay. Pero sa amin, mostly mga kawayan po ang gamit. Opo, kasi may natural na silang yung mga sanga-sanga. Mga sanga-sanga. Bago tayo makipagtagisan sa pagkakadang-kadang, let's learn the basics muna, biheros. Nasubukan ko na to a few years ago. Nakalimutan ko kung napagana ko, nakalakad ako, probably just a few steps. Pero katulad na sinasabi mo kanina, tinatanong mo sa akin kung saan ko ba nilalagay yung paa ko, paganyan, or paganyan. So ano nga ba talaga yung tama? Dito, wala namang tama. Lahat tama po. Lahat tama. Pagkaapak kasi ng isang paa, and then sunod yung isa, syempre, matutumba ka na. Okay. Doon mo na i-step yung isa po. Pagkakyat, and then step yun. Patumba na ako, isunod mo na yung pag-step mo po. Yung dominant na paa. Dominant na paa. And then, sunod, yung left. Okay. And then, pag na-balance, step ka na lang. And then, So initially, kailangan paganyan. ayan. Ayan, napabaw na, wala na. Sabay yung paa at kamay. No po. Okay. So, Ayan, tawa. uy, Ayun. nakadalawa And then, ako. iwasan mo lang po na magkahiwalay, magkalayo yung kwan para ma-maintain yung balance. Kasi pag gumanon na kayo, yan, medyo mas mahirap na po siyang i-balance. Kita na yung singit natin yan. Okay, subukan natin to. Oh my goodness. Para ba? Mukhang madali, pero hindi pala ito basta-basta. Kakailanganin kasi ng lakas ng kamay at paa. Paglayo yan. Ay, okay. Pero mas mahirap iba. Mas mahirap to, Pards. Opo. Lalo na pag sa likod. Ayan. Challenging. At minsan sa laro, hindi rin maiwasang masaktan. Hey, aray ko! Thank you. One more. Ayan. Para palang physical therapy to. Hindi pala agad-agad makukuha ang tamang teknik sa pagkakadang-kadang. Kailangan ng matibay na tuhod. Kaya naman para sa kagaya kong tito, more practice pa. Pakita mo kami, bro. Isang ikot. Samantala, sa malawak na lupaing ito sa La Trinidad, hindi maubusan ng tatakbuhan. Meron kasi ritong 24 na iba't ibang klase ng hardin na hango sa iba-ibang mga bansa. So mula sa mga travels nila, ay ginaya po nila yung mga landscapes para makita po ng mga Pilipinong bisita po natin ang mga designs na ito. It is here po in Benguet wherein dito mo natin sineselebrate ang Panagbenga or tinatawag rin nating Flower Festival. So dito po mga flower farm owners, they produce po flowers and they donate it po para sa mga celebration na kagaya ng Flower Festival. Maliban sa Panagbanga Festival kung saan kilala ang Benguet,
Parte na rin ng makulay na kultura ng mga Igorot ang pagsusot nila ng tapis at bahag bilang tradisyonal na kasuotan. Kaya naman ang tubong Benguet na si Alma, ginawang inspirasyon ng mga kasuotang ito para sa design ng kanyang ginagawang sushi. Yan silang striped Benguet Sushi Maki. At Penged Crazy Mix Sushi Maki na ipinangalan naman sa barangay kung saan nakatira si Alma. Ang kanilang ginagamit na ingredients, tatak cordillera din. Mula sa mga prutas at gulay na galing sa Tuba Benguet, pati na sa Balatina o rice na galing naman sa Mountain Province, bago naisipang gumawa ng Benguet Sushi. Isa si Alma sa mga OFW sa Lebanon na napauwi dahil sa gulo noon noong 2022. Kasi yun yung tradisyon namin na mga damit ng mga Ibaloy, lalo na ako. Ibaloy ako, kaya naisipan ko na striped sushi yung ginawa ko. Ang nakakalokal na bihis ng kanilang Benguet Sushi, nakakaloka rin ng demand. Tuwing peak season, umabot lang naman sa 4,000 pieces ang nagagawa at napapaubos nila. Pero ang kainang ito, may kakaibang paandar. Ang nakasanayang pinikpikan na kadalasang inuulam sa kanin, nilagyan na rin nila ng noodles. Rice noodles and the pinikpikan meat, ilalagay ka ng itag flakes. Flakes? Enough and garlic. Of course, green onion. No. This is the pinikpikan broth. Pinikpikan broth. It's pretty much the star of the show. Kung traveler ka kasi gusto mo light lang eh. Di ba? Light, pati mabilisan siguro. Mabilisan at tapos mainit. Ang bagong version ng pinikpikan na may noodles, pasok pa rin kaya sa tradisyonal na panlasa? I think it's weird na hindi to inisipan dati pa. Diba? Kasi the broth is just... Yeah. Oo. Yun yung pinaka, yung magic to ng broth talaga. Kasi according to some research, yung pinikpikan daw ginagawa ng mga Igorots before pag meron silang hangover. Para sa mga taga-Cordillera, hindi na mawawala sa kanilang mga hapagkainan ang pinikpikan. Alam namin wala pang nalalabag kasi kultura po ng sa amin sa munisipyo o sa aming mga IPs ng La Trinidad. Ginagawa nila ito bilang pasasalamat at paghingi ng kahilingan na parte na ng kanilang kultura noon pa man. Dahil sa klima, saganang Benguet sa iba't ibang klase ng halaman. Si Shawnee, 21 years old lang noon, nang naging instant CEO ng isang mushroom farm. Salamat sa mga kabute na biglang tumubo sa kanilang likod bahay. We started with 2,000 pesos na kapital. And what we did is ginamit lang namin kung ano yung meron. Sino mag-aakala na mula lang sa mga kabuteng sumulpot sa kanilang bakuran, nagkaroon na sila ngayon ng sariling taniman ng kabute, learning site at laboratory. May mga parang Valentine's Day themed yung mga mushroom natin. May color pink. Yung colors ng ating oyster mushroom is natural siya. Okay. So ang nangyari lang is, I met a friend na taga-ibang bansa. Okay. In-introduce niya yung colored na oyster mushroom. So napansin ko dito sa Benguet is wala pang masyadong nag-try. Okay. Sabi ko, what if let's subukan natin. Ang makukulay na kabute, naging star ingredient pa sa mga putayang inihahanda sa farm ni Shawnee. Well, bagay ito sa fried. Anything fried. Fried fish, fried chicken, fried rice. Masarap siya. Panalo. So ito, for this dish, it's a soupy dish. Parang pareho lang naman. Nilolokan nyo naman ako eh. Itlog to eh. I guess yung nangingibabaw na lasa, hindi mushroom. Pero yung advantage ng mushroom ay high in protein siya. At pwede mong isama siya kung ano mong gusto mong isamang dish na gusto mong kainin. Heaven para sa mga plantito at plantita ang probinsya ng Benguet dahil sa magaganda at kakaibang halaman na tumutubo rito. Sa La Trinidad, may 1 hektaryang lupain kung saan makabibili ng mahigit sa 2,000 klase ng halaman. Pero ang kanilang binibida, cactus! Peros, alam niyo ba na pwedeng kainin ng cactus ng hilaw? Wow! So how do you eat it?
niluluto? Pwede po siyang kaining raw. Okay. Tanggalin lang po natin yung maliliit na tinik. Okay. Tapos, slice off lang natin na ganyan. Parang Teka, medyo may pagka-slimy siya. So, parang okra yung... Tambo. Parang may guava taste siya. May pagka-asim siya. It's crunchy. And parang guava nga, parang kitished. Kung hindi naman kayang papakin ng hilaw na cactus, don't worry. Meron din sila mga lutong pagkain na hinaluan ng cactus. Cactus cheese pizza. Nangingibabaw pa rin talaga yung cheese, which as a pizza lover, di naman talaga yung hinahanap mo, diba? But nung nilagay na yung cactus, cheap mo lang parang you're eating bell pepper, I guess, because the added texture, the added crunch. If you're familiar with the okra slime, may konting ganon, which I appreciate. All I gotta say, pag hindi mo sinabi sa akin na may cactus dito, hindi ko alam. It is banana bread. Pero feeling ko, parang ganyan yan eh. Di ba parang niloloko mo yung mga anak mo na hindi kumakain ng mga gulay. So, tagdarin mo! Pasok mo kahit saan! Kahit sa tubig! Hindi naman nila malalaman. Same goes with this dessert. Hey, kapag may health benefits ang cactus, why not infuse it with the sweet stuff or the favorite food that your kid would like to eat or eats? Ang cactus, mayaman daw sa magnesium at ibang vitamins. Mainam din daw para sa ating digestive tract. Natuklasan nilang pwede palang kainin ito noong pang panahon ng mga Kastila. Sa kabila ng iyong ganda ay may tinik na nakagubli. Pero hinayaang sa iyong natatanging hugis at kulay, ako'y mawili. May mukhang ahas, may mukhang korona, at meron din matitingkad na kulay ang binibida. Matinik ang itsura, matinik din ito sa sustansya at lasa. Ow! Maniniwala ba kayo na ang tunnel na ito sa Tuba, Benguet, aabutin daw ng 3 days and 2 nights para madaanan? Ganun ba talaga kaba? Sa tagal nito, marami na rin nakapangingilabot na mga kwento ang lumutang sa mga tunnel na ito. Yung mga white lady na dumadaan dito at saka sumasakay sa kanyang sasakyan. Minsan, kung natatakot sila ang nadidisgrasya dito. Ginawa ang tunnel na ito ng prisoners of war noong 19th century para maging daanan ng tren na magdurugtong sa La Union at Baguio. Pero kasamang palad, hindi na ito natapos. Hindi lang yan, may mga kwento-kwento rin na wala raw ni kahit konting crack ang nakita rito matapos ang killer quake noong July 16, 1990. May katotohanan ba sa likod ng mga nakakakilabot na kwento? At ang pinakamalaking tanong, totoo nga ba na 3 days at 2 nights ang aabutin bago makalabas sa tunnel na ito? Ang mga kwentong ito ay kwento na lang yung mga turista na bumibisita dito. Tinawag itong 3 night dito sa umpisahan ay araw. Then ito sa tunnel, gabi. Then papasok sa kalabila, araw na naman. At papasok sa tunnel, gabi naman. At exist na maliwanag, araw na naman. Parang 3 days, 2 nights. Ayun naman pala, dumadaan pala kasi tayo sa dalawang tunnel. Kung babaybayin lang ito, aabutin lang talaga ng halos 15 minuto mula sa bukana hanggang sa dulo nito. Sa panahon kung kailan ang lahat ay mabilisan. Dito sa Benguet, may paraan na makisabay sa agos ng panahon. Habang ipinagpapatuloy ang mga tradisyon ng kahapon.